Samantala, patuloy ang isinasagawang reforma ng Bureau of Customs sa kanilang hanay bilang tugon sa utos ni Pangulong Aquino. Inaasahan na sa unang linggo ng Setyembre, magaganap ang mga pagbabago sa BOC, partikular na ang balasahan ng kanilang mga opisyal. Para sa detalye, balitaan mo kami, Noel Perfecto. Matapos ang closed-door meeting ni Commissioner Luffy Biazon sa mga tataas na opisyales ng Intelligence Division ng Aduana at matapos rin na suriin ang bawat performance ng mga ito, inihing nito na ipatutupadan niya ang pagbabago magaganap sa unang linggo ng September 2013. Kasama sa pagbabago ang revamp o ang paglilipat ng mga opisyales ng mahalagang dibisyon upang magkaroon ng mas productive na performances sa mga inaasahang matitikas na operatiba ng Customs Bureau. Ayon pa kay Biazon, inaasahan din na mas magiging effective ang campaign ng Aduana kontra sa mga grupo ng mga sindikato o smugglers na sobrang nagpahirap sa kaban ng bayan na nagresulta rin sa mailap na pagkuha ng revenue target collections ng Bureau nitong nakaraang mga taon. Sinabi naman ni Attorney Fernandino Tuason, Director ng Intelligence Group, na ito ang kanyang inasam ng kanyang isumite ang Reassignment Planning Intelligence Division para mabigyan ng free hand si Commissioner Biazon sa pagpili ng tamang kombinasyon ng mga operatiba kontra sa mga nagpapatupad ng katiwalian sa loob at labas ng aduana. He will be giving instructions to enhance intelligence operations of the Customs Intelligence Group for the Bureau of Customs nationwide. Layunin ng reorg aniya ay para maiwasan na ang familiarization at fraternization ng mga operatiba ng CIIS sa mga stakeholders na pinagmumula ng korupsyon sa serbisyo. Matapos ang rekomendasyon ng tatlong mga division heads, agad rin isusunod ni Tuason ang mga rekomendasyon ng reshuffling ng production, operation sections at ang regional command offices sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto. Samantala, upang bigyan tayo ng update hinggil sa reforma ng customs at ang mga kampanya nito upang tuldukan ang katiwalian sa kanilang hanay, babalitaan tayo ni Manong Noel Perfecto live via phone patch. Manong Noel, good morning. Morning, Bibian, or rather personally, I'm sorry, directives ni Commissioner Luffy Biazon matapos ang pulong kahapon was reassignments para mag-gather ng sufficient information to be submitted dito sa Risk Management Office ng Bureau of Customs. Ito ay para makatulong na rin sa profiling ng mga stakeholders at importers. Reiterated, ito ay sinabi pa rin ni Commissioner Biazon na kanyang directive ay para ma-purge o malinis ang listahan ng mga accredited importers kuno. Inatasan din ni Biazon ang grupo ng intelligence na magsumite ng order of battle to make sure that the sum list para ito'y ma-intensify ang kanilang trabaho at matigil na rin itong sinasabing kutsabahan o kutsabahan ng mga CIIS operatives sa mga stakeholders, importers at brokers dahil dito nagsisimula aniya ang korupsyon sa serbisyo. Madaling sabi, personally, putuli na ang hinalang sama-samahan ng mga CIIS operatives sa mga tiwaling hinihinalang sindikato ng smugglers. Kasama na rito ay ang pinag-utos rin ito na magkaroon ng pagbabago sa hanay na rin ng mga opisyales dahil aniya. Itong main reason at saka yung sinabi pa niya personally na itong reason ng revamp ay paripatigil ang umano'y pagkakamali na napo na mismo ng Pangulong Benigno Aquino III kung bakit nagkaroon ng failure of intelligence na naging sanhi o dahilan kung bakit walang mahuling smuggler at lalo pang nagpababa sa revenue target collections ng Bureau of Customs. Pero masusi tutupad ngayon ang operatiba ng Intelligence Division pagkatapos ng nasabing tatlong division, agad sila pupunta sa mga probinsya, production at saka sa resources mismo. So yun muna, Julan, personally, good morning. Alright, maraming salamat, Senior Correspondent Noel Perfecto.